Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa gabi nito, Panginoon. Dinadakila ka po namin, Panginoon, sa gabi nito, Diyos. Tunay ka po, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang aming kataas sa gabi nito. Lord, ang gawain nito ay para sa iyo. Ang gawain nito, Panginoon, ay papurihan ka, Panginoon. Sambahin ka at itaas ang iyong dakilang pangalan. Lord, hayaan po, Panginoon. Sa umpisa pa lang, Panginoon, ang gawain nito, Lord. Samahan po kami, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang manguna, Panginoon. Ikaw ang kailangan namin, Panginoon. Hapon ito, sa araw nito. At hayaan po, Panginoon. Pinapasalamatan po namin, Panginoon. Ang gawain nito dahil, Lord, sama-sama po kami, Panginoon, na makapagsambang, makapagpuri sa iyo. Lord, samahan po, Panginoon. Manguna ka po, Panginoon. Ikaw ang Diyos na kumilos, Panginoon, sa kalagitnaan ito. Ay yung Santong Espiritu ay siyang gagabay, Panginoon, sa iyong anak na gagamitin sa kalagitnaan ito. Lord, manguna ka sa kanyang buhay. Ikaw ang magbigay ng mga salita, Panginoon, na ihayag, Panginoon, sa kalagitnaan ito upang patuloy namin maramdaman, patuloy namin maunawaan ang mga bigkasin ng mga salita na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, salamat. Salamat po, Panginoon, dahil hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan. Ano mang mga pangyayari, Panginoon, sa mundo ito, sa nangyayari, Panginoon, sa bansang ito, Lord, kasama ka po namin, Panginoon. Kaya maraming salamat po, God, sa gawang ito. Ikaw ay mataas. Para sa iyo ito, Panginoon, mapurihan ka po, Panginoon. Lahat ng gagamitin po, Panginoon, ng mga anak mo magpapaawit, manunugtog, Lord, ikaw ang magpara sa bawat isa. Maging kami lahat na narito, Lord, hayaan po, Panginoon, lalong higit sa anak mo gagamitin. Hayaan po, Panginoon, bawat mensahe na aming marinig, Lord, tuwi mo, Panginoon, sa bawat isa, maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Kaya, Lord, sa gabi ito, hayaan po, Panginoon, mabigyan ka ng talangalan, mapurihan ka po, Panginoon, at ikaw, O Diyos, ang aming may taas sa gabi ito, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yes, tayo may patuloy sa pag-awit sa tabi ng Diyos. Hallelujah. Open the eyes of my heart. I want to see you.
ways I break, heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you.
all that I am. Never cease to worship you. To the King, mountains bow down.
marinig. Kaya mo nga po, Panginoon, ang pagtitiwala namin, patuloy na sa iyo lamang. Sa iyo lamang nakasandig. At patuloy na lalakaran namin, Panginoon, ang naisin mo para sa aming buhay. Kaya mo sa gabing ito, Panginoon, ang iyong mga salitang maitanghal sa kalagitnaan ito, makapagpalakas ng loob ng bawat isa upang patuloy, Panginoon, na lumapit at magtiwala sa iyo. Ikaw lamang po, Panginoon, ang patuloy na mangusap sa puso ng bawat anak mo. Itago na po ako sa iyong likuran at hayaan mong kapangyarihan ng iyong mga salita ang siyang umabot sa pandinig ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, ikaw patuloy namin pupurihin, itatanghal sa kalagitnaan ito at wala kami ibang sasambahin, kundi ang dakilang pangalan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. Amen. Ay, buksan natin mga Biblia sa Santiago 1:6-8. Santiago 1, verse 6-8. Nasabi dito, subalit ang humihingi ay nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Amen. So minsan sa buhay natin, maraming pagkakataon na nagbabago-bago ng isip. Pero ang sabi ng Panginoon, magkaroon tayo ng consistency. Kaya ang topic natin ngayon is a consistent faith. Amen. So kailangan ang pananampalataya natin hindi parang alo na sinisiklo-siklo. Amen. Dapat ang pananampalataya natin ay talagang stand firm. Consistent. Hindi nababago, hindi naiiba. Amen. So, merong isang kwento. Sabi nga, there is a story about a consistent faith that is worth to know. Alam niyo, kung meron tayong napag-uusapan sa Biblia na talagang may consistent faith, nung 320 AD, after death, sabi hindi lang after death to, para, ewan ko kung ano ibig sabihin ng AD na, ano ba ibig sabihin ng AD? Hindi lang after death to eh. Meron pang ibang ibig sabihin ng hindi AC, after death, yung BC, before Christ. Pero doon sa history, meron siya talagang term na ginagamit yung AD, hindi siya after death eh. Pero sa atin talaga, ang ano natin is after death of Christ. Pero ito yung... Anno Domini. Anno Domini. Yung AD. Anno Domini. Ang ibig sabihin? In the year of our Lord. In the year of our Lord. So yun yung Anno Domini, 320. Sabi nga, they are known as a 40 martyrs of Sebaste. Meron narinig nyo na ba yun? O napanood nyo na? Kasi eto nung nakita ko to, sabi ko, Lord, parang ito yung 40 martyrs. Di ba nagkakaroon tayo ng mga storya dati, yung mga na napapersecute na sinasabi, just renounce Jesus. Di ba yung renouncing Jesus, kay Pedro pa lang nangyari na yun. So, kailangan i-renounce si Jesus. Pero kay Pedro, ni-renounce niya talaga si Jesus. Pero eto, nung time na to, yung after, yung sabi nga, 320 AD, talagang merong 40 men na yung sundalo na talagang pinayuan nila, tinindigan nila ang pananampalataya nila. Sabi nila, sila ay after doon sa imperial. Sila ay sumusunod doon sa imperialismo. Doon sa gobyerno nila. Sumusunod sila, pero ang kaluluwa daw nila ay kay Kristo. Sabi nga, may mga pagkakataon sa buhay natin na eto tayo. Nandito tayo sa mundo. Oo, nandito tayo sa mundo, pero huwag mong ibenta ang kaluluwa mo sa mundo. Huwag mo ibigay yung kaluluwa mo sa mundo. Ito yung 40 men, talagang sundalo sila na sinabi sabi nga, renounce Jesus. Ayaw nila. Sabi, hindi, kami susunod sa imperialismo dito sa gobyerno, pero sabi niya, pero yung pananampalataya namin ay kay Kristo, kay Jesus Christ. So, dumating yung time, sabi nila nung Emperor Licinius, sabi niya, o sige, dahil ayaw niyong sumunod, dahil ayaw niyong magsakripisyo para doon sa mga pagan gods, sabi niya, ang dapat niyong gawin is pumunta kayo
doon sa, ano sabi dito, that these Christians warrior said, you can have our armor and even our bodies, but our heart's allegiance belongs to Jesus Christ. Sabi pa kung yung ano namin, armas namin at yung katawan namin, pero ang aming puso ay kay Jesus Christ. Amen. Sabi nga, but in of their stance, they were marched into a frozen lake. Dahil doon sa kanilang paninindigan, hinatulan sila na, sige, pumunta kayo doon sa frozen lake. At doon kayo hahatulan yung 40 martyrs, nagmarcha papunta doon sa lake, sa frozen lake, tinanggal yung kanilang mga damit, at sila'y lumubog doon sa malamig na tubig. Sabi nga, doon sila for how many, for ano yan, ilang days yun, 3 days ata silang nandun. And third, ang nangyari, yung isa hindi tumagal. Dahil 40 sila na dinala doon, yung isa, nag-renounce siya. Sabi niya, nirenounce niya si Jesus at umalis siya, tumakbo. Pero sabi nga, namatay din siya. Pero yung 39 men, ang ginawa nila, nagbulungan sila, ang sabi nila, ang sinabi ng isa, yung narinig ko, sabi niya, dito sa mundong ito, mayroong paghihirap, pero doon sa pupuntahan natin, isang paraiso. Amen. At nung time na yun, sabi nga, nung umawit sila ng mga papuri, umawit sila ng awitin ng tagumpay sa Panginoon. Ginawa nila, sama-sama sila, nag-awitan sila. That freezing night was 39 men fall to their icy graves. Sabi nga, yung isa, habang kumakanta sila, alam nyo, yung bantay na nagbabantay sa kanila, nagubad din ng damit. At tinanggap niya si Jesus nung time na yon. Sabi nga, yung 39 naging 40 pa rin. Kaya nung makita nila 40 na yung nandoon na talagang nagyelo. Amen. So, ibig sabihin, kapag ang Diyos ang itinaas mo sa buhay mo, hindi ka dapat matakot. Amen. So, as an officer in charge in guarding these men listened to their singing, he had secretly come to believe in Christ. Nagtiwala siya sa Panginoon. He immediately replaced the man who had renounced Jesus and he walked unto the lake, unto the ice. Sabi nga, nandun siya, lumapit siya doon. He immediately replaced. Sabi nga, he threw off his clothes and confessed his faith in Christ. So talagang sinabi niya, meron siyang pananampalataya kay Jesus Christ. And sunrise, the Roman soldiers found 40 men who gave their all for the cause of Christ. Amen. So, ibig sabihin, binigay nila talaga ang buhay nila para kay Kristo. Amen. Ang tunay na pananampalataya, hindi ka uurong. Kahit na anong laban yan, kahit anong meron dyan, kailangan hindi ka umurong. Those 40 brave men demonstrated a faith that was consistent. Hindi nagbago isip nila kahit sabihin sa kanila na pag nirenounce nyo si Jesus, hindi kayo mapupunta dyan sa frozen lake. Pero kapag hindi nyo nirenounce si Jesus nandyan, magsasuffer kayo ng ilang araw dyan sa frozen lake. Amen. And in Daniel 6, verse 1 to 28, yung pinag-aralan natin kaninang umaga sa devotion, Daniel was a man who possessed a consistent faith. Si Daniel, sabi nga, kung noong unang panahon, may Daniel at noong 320 AD, meron sabi dito, yung 4 soldiers, sabi nga, Daniel is a man who lived this kind of consistent life all the days he lived. Sa kanyang pamumuhay, talagang nandun yung kanyang consistent faith. Talagang paninindigan sa kanyang pananampalataya. As a young man, he was separated. Sabi nga sa Daniel 1, hiniwalay siya, kinuha siya, namili ng mga gagawing bihag. Sabi nga si Daniel, isa sa dinalang bihag, dahil tuturuan sila maging tawag ito, yung tawag doon sa kanila, yung mga mandirigma. Diba? Sabi nga, sila'y binihisan, sila'y pinakain, pero sabi niya, pinanindigan niya na siya'y kakain lamang ng gulay at ng tubig. Inom siya ng tubig. But sabi nga, Daniel has been separated, but he stand committed to worship and serve God while being obedient to King Nebuchadnezzar. May sabi si Hari Nebuchadnezzar, sabi nga, kailangan ito ang kakainin nila, dapat ito ang papakain sa kanila. Pero naging matapat siya, naging masunurin siya, pero sabi niya, doon sa paraan niya at pinanindigan niya ang kanyang pananampalataya. Even as he became older, he
was surrendered. Sabi nga, isinuko niya sa Panginoon, he stand firm in his faith even when facing oppositions. Talaga sinurrender niya yung buhay niya. Nung siya ay umarap doon sa mga tao, as we watch Daniel face this great trial of faith, there are just a few lessons we would like to point out concerning the power of consistent faith. So, merong power in consistent faith. So, meron tayong pag-aalalan dito. Consistency that pays off. Ang pagiging consistent natin, merong reward. May gantimpala. Amen. Pag maging tapat ka sa Panginoon, meron niyang gantimpala. Ang tanong dito, sabi nga, how the power of consistent faith pays off. Paano natin matatanggap yung balik sa atin? Di ba parang ito yung balik in return eh. Yung pagtitiwala mo may balik sa'yo. Di ba? Kaya nga sabi doon sa ating teksto, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Amen. So, kailangan maging consistent tayo para magkaroon ng power sa lahat ng hinihingi mo sa Panginoon. Be consistent. Hindi yung hihingi ka ngayon, bukas iba na. Di ba? Kailangan consistent yung ating paglapit. There is power in a consistent faith. Consistent faith characterized by an unwavering belief and action. So, hindi lang pananampalataya dapat ginagawa. Dahil ang pananampalataya walang gawa ay patay. So, kailangan hindi ka lang nagtitiwala, hindi ka lang nananampalataya, kundi gumagawa ka. Sabi nga, unwavering belief and action pays off by strengthening one's relationship with God. Kapag may pananampalataya ka, tumitibay. Yung tumatatag, yung relasyon mo sa Panginoon. Shaping character, nahuhubog yung karakter natin and inspiring others. Nai-inspire yung ibang tao. It provides resilience in the face of challenges and leads to a more purposeful and fulfilling life. Nagiging payapa, nagiging tahimik. Sabi nga, although nandun ka sa mga trials ng buhay mo, pero nandun yung kapayapaan. Nakikita natin, sa buhay natin, kapag may faith ka, ano man yung nararanasan sa paligid mo, nagbago bagyo man, nagkaroon man ng earthquake sa Russia. Sabi, maapektuhan daw ang Pilipinas, maapektuhan ng Japan, maapektuhan ng Amerika, maapektuhan yung Hawaii, lahat ng mga bansa maapektuhan. Pero tayo, bilang mga mananampalataya, nandun yung pagtitiwala natin na God is with us. Amen. Na tayo ililigtas ng Panginoon, tayo ay hindi hahayaan ng Diyos na mapahamak. Amen. So, kailangan makita natin yung consistency sa buhay natin. And paano ba natin makikita yon? And paano natin lalakaran? E tignan natin. Lagi natin tatandaan, a consistent faith will be tested. Kung may matibay kang pananampalataya, meron kang talagang consistent, yung talagang tuloy-tuloy na pananampalataya, may pagsubok yan. Hindi naman walang pagsubok sa atin. Ang pagsubok sa atin talaga nandiyan na eh. Kay Kristiyano ka hindi, may pagsubok eh. Lahat may problema eh. Pero yung consistent faith makikita sa bawat Kristiyano, sa bawat mananampalataya. In 2 Timothy 3 verse 12, tignan natin 2 Timothy. 2 Timothy 3 verse 12. Verse 12. Ang sabi po dito, gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Pag gusto mo na sumunod sa Panginoon, susubukin ka sa pamamagitan ng pag-uusig. If you choose to live your life for Jesus, holding nothing back, persecution will come your way. Pero ito, sabi nga, yung maraming mangyayari sa buhay natin na talagang parang negatibo. But sabi nga, but this is not a bad thing. Kung sinusubukan ka, nape-persecute ka, hindi yan pangit. Notice what is accomplished when faith is put to the test. Tignan mo kung ano mangyayari pag ang pananampalataya mo ay dinala sa pagsubok. Minsan, ito nakikita natin, ano ba yan? Kung kailan tayo naging Kristiyano, kaya lalo tayong nagkaroon ng maraming pagsubok. Amen. Pero titignan natin, yung faith natin, tinetest una, through cultivation. Kinukultivate tayo eh.
Kaya ka sinusubukan kasi kinukultivate ka, inaayos ka, mas pinagyayaman ka ng Panginoon. Di ba yung cultivation talagang parang binubungkal ka? Inaayos tayo ng Panginoon. Daniel was already a great man. Titignan natin yung buhay ni Daniel kanina kung pag-aaralan natin sa Daniel 6 verse 1 to 28. Kung pag-aaralan natin yung nangyari kay Daniel, di ba? Nanindigan siya. He was a great man. Pinanindigan niya yung kanyang pagkakatawag bilang lingkod ng Diyos. Nung sinabi sa kanya doon sa Daniel 6 verse 1 to 28, ano ang sabi sa kanya? Di ba? Sabi sa kanila, huwag kayong mananalangin ng 30 araw. At sabi nga, huwag kayong mananalangin sa mga Diyos at sa Diyos o sa tao. Amen. At ang mananalangin at mahuhuli na lumalabag sa kautosan na pinirmahan ng hari, anong mangyayari? Itatapon sa kulungan ng leon. Pero ang sabi ni Daniel, ang paninindigan ko, ang aking pananampalataya, lalapit ako sa Panginoon. Mananalangin ako sa Diyos na buhay. Ang ginawa ni Daniel, kahit na may batas, kahit may pinag-uutos ang hari, ginawa niya, umakyat siya doon sa kanyang silid, doon sa nandun siya sa may pintana at siya nanalangin, nakatapat sa Jerusalem. Nanalangin siya ng 3 beses. Hindi isang beses. Hindi siya, teka lang, baka mahuli ako ng hari, isang beses lang muna. 3 beses pa rin. Nandun siya sa paninindigan na hindi ko kailangang i-deprive ang Diyos sa papuri at pagsamba na dapat kong ibigay sa Kanya. Hindi natin dapat gawin yun. Sabi nga, nandun siya in the middle na nandun yung utos ng hari. Ano ba itong hari na to? Diba, inutos talaga niya. Kahit na nandun na, nag-aalindangan din si Haring Darius. Diba, nung time na yun, talagang nag-aalindangan din siya. Pero ang sabi nga niya, kailangan niyang gawin yun. Pero yung mga kaaway, talagang nandyan. Hindi talaga siya tatantanan. Anong ginawa ng kaaway? Binantayan si Daniel. At ano sabi dun sa hari, mahal na hari, di ba pinag-uutos niyo na walang mananalangin sa Diyos o sa tao? At ang mahuhuling lumalabag sa inyong kautusan ay itatapon sa kulungan ng mga leon. At ang sabi niya, at merong lumabag, sabi niya, oo, ang utos ng hari ay hindi dapat nilalabas. At ang sabi niya, ang inyo pong aliping bihag na si Daniel ay lumabag. Siya ay nanalangin, hindi lamang 1 beses, kundi 3 beses. Amen. Nag-iisip yung hari, paano niya ililigtas si Daniel. Amen. Pero nung time na yun, nandun, nanindigan yung mga kaaway, dapat itapon. Dapat ilagay doon sa kulungan ng mga leon si Daniel. Dahil doon sa kanyang paglabag. Pero doon natin makikita na Daniel is a great man. Nandun na siya sa paninindigan niya, pero bakit kailangan pa siya subukin? Anong ginawa sa kanya? Inilagay siya doon sa kulungan ng mga leon. Amen. God wanted to develop him even further. Minsan nilalagay ka ng Diyos sa isang sitwasyon para mas ma-develop ka pa, mas matuto ka pa, at mas improve ka pa, mas mag-grow ka pa, mas lalong lumalim ka. Kasi minsan ang alam natin, oo, eto tayo, may alam tayo mga salita ng Diyos, may alam tayo na nananampalataya tayo sa Diyos, pero kapag dumating yung matinding pagsubok, nalalaglag na. Pag dumating matinding pagsubok, okay Lord, ikaw muna dyan, dito muna ako. Amen. So minsan ito yung nagiging problema sa atin eh. Pero God wanted to develop him even further. Sa buhay ni Daniel, kahit he was a great man, diba gusto pa niya mas palalimin, mas turuan, mas i-develop si Daniel as a lingkod ng Diyos. As his servant. Your trials are never meant to destroy you, only to grow you. Tandaan mo, ang lahat ng pagsubok, hindi para sirain ka, hindi para ibagsak ka, kundi para palaguin ka. Kaya maraming pagsubok din naranas sa mga tao, just to cultivate us. Amen. Ang gusto ng Lord talaga, matuto tayo eh. Ang gusto ng Lord is makita natin, ano ba talaga yung plano mo, Lord? Diba, ano talaga ang plano ng Panginoon sa buhay natin? Kaya may mga trials, para mas lalo tayong tumibay, lalo tayong lumalim, at lalo tayong lumago sa salita ng Panginoon. Amen. Pangalawa, sabi after cultivation, there is celebration. Amen. Kapag meron kang consistent faith, i-cultivate ka, and after cultivation, there is celebration. Kapag consistent yung faith mo. Pero kapag hindi consistent ang faith mo after cultivation, wala na. Habang kinocultivate ka, namamatay. Pero eto nga, sabi nga, kung meron kang consistent faith that has to be tested, sabi nga, may celebration.
Magse-celebrate because of Daniel's trial. Tingnan natin yung trial ni kay Daniel. Nung time na yun, pinasok si Daniel doon sa kulungan ng mga leon. Ang hari, anong ginawa ng hari? Ang ginawa ni Haring Darius, nag-fasting. Una, nanalangin siya. Ang sabi niya, nawa ay iligtas ka ng iyong buhay na Diyos. Ng iyong pinaglilingkuran na buhay na Diyos. Yan ang sabi ni Haring Darius. At pagkatapos noon, kinabukasan kinagabihan, hindi siya kumain. Hindi siya nagpaaliw. Nag-fasting si Haring Darius. At doon sa kanyang ginawa, pagising niya sa umaga, malungkot siya na nagtumapat doon sa kulungan. At ang sabi niya, Daniel, lingkod ng buhay na Diyos, lingkod ng Diyos, iniligtas ka ba niya? Amen. At sumagot si Daniel, ang sabi niya, mabuhay ang hari. Amen. Iniligtas niya ako doon sa bibig ng mga leon, pinatikom ang bibig ng mga leon. Amen. So there is a celebration. Bakit? God received glory and honor. Nakilala ng mga tao na si Daniel ay lingkod ng Diyos. Nakilala nila na ang Diyos ni Daniel ay Diyos na buhay. Ang Diyos na nagbibigay ng kaligtasan. Ang Diyos na tumutulong sa lahat ng nangangailangan. God received glory and honor. So kapag ang pananampalataya mo ay nasubukan, nagtagumpay ka, nakita yung nanilakaran mo, yung pananampalataya mo, tatanggap ang Lord ng glory, and yun ang gusto niya. We give back to Him the glory, hindi tayo. Sabi nga, siya ang tumatanggap ng glory. Upon celebration, minsan sa celebration, uy, ang galing-galing mo talaga, di ba? Talagang ikaw ang napapapurihan. Upon celebration, dapat ang Lord ang napapapurihan. Ang glory ay sa Diyos. Amen. God receive glory and honor. God is honored by the faith of His people. Napaparangalan ng Diyos sa iyong pananampalataya. Kaya huwag mong aalisin yung pananampalataya mo dahil through your faith, God is glorified. Nakikita ng mga tao, napapansin ng mga tao na ang galing ng Diyos sa buhay mo. Amen. So yung kailangan nagsiselebrate tayo because of God's glory, because of God's grace. Amen. Yung ginagawa ng Diyos sa buhay ni Daniel, talagang yun ang nakita ng mga tao. Amen. So, tandaan mo, sa buhay mo, susubukin ka. Darating yung panahon na talagang yung mga pagsubok sa buhay natin is, sabi nga, hanggang doon sa kulungan ng mga leon. Na eto na, nakaharap ka na dyan, sasagpangin ka na lang ng leon, parang mamamatay ka na lang. Pero tandaan mo, hindi ka ilalagay ng Diyos sa isang sitwasyon na hindi mo kaya, na hindi ka niya sasamahan, na hindi siya magpapadala ng mga anghel para tikumin ang bibig ng leon, na tikumin ang bibig ng kaaway, at lagi mo lang tatandaan, ang Diyos ay lagi mo kasama. Amen. Pangalawa, a consistent faith will testify. Magpapatotoo. Hindi pwede na meron kang pananampalataya na hindi magpatotoo yan. Sometimes the testimony of faith under trial is louder than a testimony of words. Hindi ka pa nagsasalita, nakikita na nila sa iyo ang patotoo. Diba, hindi mo na kailangan magsalita sa buhay ni Kenneth. Kung titignan natin sa buhay ni Kenneth, magte-testify siya ng pananampalataya. Hindi lang pananampalataya niya, kundi pananampalataya ng buong kongregasyon. Pananampalataya ng pamilya niya, pananampalataya ng lahat na nagsakripisyo, nagbigay ng prayer and fasting para sa kanya. Nakita natin, hindi pa natin nagsasalita, nakita si Kenneth, ang galing ng Diyos sa buhay ni Kenneth. Amen. Kasi meron mo walang magagawa ang tao. Kung kayo ngayon kasama niya, dinala, papasok siya doon sa COVID ward. Abay, hindi pwede dyan. Talaga sabi, hindi pwede dyan. At doon naman sa doon sa isang lugar naman, sinabi na, ay, milyon-milyong mga bakterya ang kasama dyan sa loob na yan. Abay, talagang, wala nang kagalingan. May thyroid dito, may thyroid, merong may baga, merong yung pancreas niya, meron pa yung isa, yung sugar, tawag yun, yung potassium niya. Di ba? Sa dami ba naman, sabi ko, ano ba naman yan, Kenneth, lahat na lang ng sakit kinuha mo. Amen. At makikita natin yung itsura niya talaga, before and after. Makita mo yung paa ni Kenneth, makita mo dati naka-diaper ngayon, hindi na kasya ang diaper. Amen. So makita natin yung nagtitestify, hindi mo na kailangan magsalita. Diba? Itayo mo na si Kenneth, yung pakita mo ng picture. Uy! Or dating picture Kenneth, lumalabas pa ba? Nagme-memories pa ba?
Nagme-memories pa. Alam ko, nagme-memories yun ng mga July, ano? June, July, nagme-memories yun. Pero makikita mo yung itsura ni Kenneth, no? Tapos tatayo siya ngayon, makikita ng tao, wow! Ang galing ng Diyos sa buhay niya. Amen. So, sabi nga, hindi na kailangan magsalita, makikita na lang yung ginagawa ng Diyos sa ating through our faith. At ito yung kadalasan nakita natin, nagte-testify ito una to its false. Mga kaaway, mga kalaban, mga against sa'yo, lahat ng mga kumukontra sa'yo, lahat ng mga nagsasabi ng hindi maganda laban sa'yo. Daniel did not alter his way even to appease the king. Nung sinabi na, o sige, etong mga hindi susunod sa kautusan, talagang itatapon sa kulungan ng mga leon. Pero sabi hindi na gano'n si Daniel, teka lang, masamba ako sa Diyos. Teka lang, hindi pwedeng ganyan. Hindi nagsalita si Daniel. Hindi siya kumontra. Dahil alam niya ang kanyang pananampalataya. Alam niya na ang nilalakaran niya, kinikilala niya ang Diyos ay Diyos sa buhay. Hindi mo kailangan ipagtanggol, hindi mo kailangan ilaban kung ano yung prinsipyo mo, hindi mo kailangan ilaban kung ano yung pananampalataya mo dahil alam ng Diyos ang totoo sa buhay mo. At si Haring Dario, nung time na yon, alam niya na may Diyos si Daniel. Alam niya, kaya nga kinuha niya si Daniel eh. Dahil alam niya na si Daniel ay inatasan ni Belshazzar. Di ba, ni Haring Nebuchadnezzar, ginawa siyang tagapamahal, tagapayo. At pagdating kay Belshazzar, inilagay siya ng pangatlo, siya may kapangyarihan. Pagdating kaya nung namatay si Haring Belshazzar, kinuha ni Haring Darius ang pamamahala. At doon kay Haring Darius nakita niya na ang Diyos na sinasama ni Daniel ay Diyos na buhay. Kaya nung time na yon, sinabi ng mga kaaway, dahil ang gusto nitong kaaway talagang kalabanin si Daniel dahil nga siya ang gagawing pinuno. Dahil pumili ng 3 mamamahala para doon sa 120 na rehiyon. Diba? Kumuha ng 3 mamamahala. Dahil sa 3 mamamahala, ang nais ni Haring Darius ay si Daniel ang mamuna. Amen. So yung dalawa, inggit. Sabi nga, pag inggit, pikit. Pag inggit, diba? Wala sila nakikitang maganda. Lahat ng pangit yan, ibibigay sa'yo. Lahat ng pangit yan, sasabihin sa'yo. Kaya nung time na yon, gumawa sila ng dahilan para mawala si Daniel. Pero ang sabi nga, kapag ang Diyos ang naglagay, wala makapag-aalis na tao. Amen. So sabi nga, yung mga kalaban niya, he remained consistent in spite of the danger, the pressure to conform, and even a command of the king. Diba? Remain consistent pa rin siya doon sa, sige, kahit ito, lalagay niyo ako sa kulungan ng mga leon, so be it. Alam ko, ipagtatanggol ako ng Diyos ko, as long as ginagawa ko yung para sa Panginoon. As long as ang ginagawa mo, nag-glorify ang Lord, as long as ang ginagawa mo ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon, lakaran mo yung tama. Amen. Lakaran natin yung tama. So he remained consistent in spite of the danger. Kahit nandun na nakasalalay na yung kanyang buhay. Amen. The pressure to conform and even the command of the king. May pressure na, teka lang. Yung hari magagalit sa akin. Teka lang, may utos yung hari. Hindi niya inalintana yun dahil alam niya mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa hari. Amen. God give us courage to take stand. Be faithful and consistent in spite of whatever we face in life. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng tapang to take stand. Through your faith. Kung wala kang pananampalataya, wala kang tatayuan. Pero kung may pananampalataya ka, through our faith, we have a courage to stand. Be faithful and consistent in spite of whatever we face in life. Diba? Makakatayo ka, makakalaban ka, magiging faithful ka, magiging consistent ka kahit ano pa yung nangyayari sa buhay mo. Kasi yung faith mo nandoon eh. Yun ang tatayuan mo, yung pananampalataya mo eh. In 1 Corinthians 15:58, sabi doon, our labor is not in vain. Hindi sayang ang bawat paglilingkod mo, hindi sayang ang pagpapagal mo. Tingnan natin ang 1 Corinthians. 1 Corinthians 15:58. Ang sabi dito, 15:58.
Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Magpakatatag ka. Sabi nga, magpakatibay ka at magmasipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal. Ang iyong paglilingkod, ang iyong pagtitiwala, ang lahat-lahat ng ibibigay mo sa Panginoon, hindi ito sayang. Amen. Dahil ang lahat ng ginagawa natin to glorify God, it will make our life a testimony. Makakapag-testify tayo. Amen. Pangalawa, sabi ito sa mga kaaway. Pangalawa, sa mga kaibigan mo. Para yung mga kaibigan mo, pamilya mo, kamag-anak mo, madala mo sa Panginoon, kailangan nagtitestify ka. Kailangan nagpapatotoo ka. Daniel's faith had made an impact on the king. Kahit alam na nung hari na si Daniel ay sinasamahan ng Diyos na buhay, dahil ang sabi niya, naway, iligtas ka ng iyong Diyos na pinaglilingkuran. Amen. Kaya ito, nung time na to, nagkaroon ng impact yung buhay ni Daniel doon sa hari. Even he believed that the Lord could get Daniel through the trials. Alam niya na ililigtas ng Diyos si Daniel doon sa pagsubok na yon, doon sa kulungan ng mga leon. Kahit alam niya, pero nandun pa rin talagang dumating sa point na talagang nalungkot siya. Sabi niya, nag-fasting siya nung gabi. Hindi siya kumain, hindi siya tumigil ng kahit anong pagkain. Hindi nagpaaliw. Diba? At nung pagising niya ng umaga, siya ay malungkot na nagpunta doon sa harap ng kulungan. At sabi niya, Daniel! Diba? Pinalabas niya si Daniel. At sabi, ay niligtas ka ba ng iyong Diyos, buhay na Diyos? Ang sabi niya, mabuhay ang hari! Amen. Kaya kung babasahin natin yung Daniel, talaga nakakatuwa ang ginawa ng Diyos. Amen. Sa buhay ni Daniel. When faith is exercised faithfully and consistently, it has the power to move those who know us to consider the Lord for themselves. Sabi nga, mas nakikita nila yung kapangyarihan. Mas nakikita nila yung power na kumikilos. Kapag alam nila, ito yung ano natin sabi ko nga, kapag nasa buhay mo, nakita sa akin, sabi ko, through my faith. Diba? Sa pananampalataya ko, lahat ng kasakit na dinaanan mo, lahat ng mga talagang dinaanan ko na talagang kumilos ang Panginoon. Amen. Sabi nga, if we faithfully exercise and consistently, kahit nandun ka sa, may masakit na sa'yo, sige, pare, Lord, ikaw ang kikilos. Ikaw ang gagawa sa buhay ko, kahit na nandun ka na, nakahiga ka na doon, tinuturok-turukan ka na, pero Lord, ikaw pa rin ang gagawa. Kahit nandun na sinasabi na kailangan, isitiskan ka kasi yung ano mo, yung lapay mo, namamagana, yung atay mo, ganito, yung kidney mo, ganito, ganyan, sabi ko, lahat na lang nakita nila na may diferensya, pero through our faith, sabi ko, please pray. Sabi ko, yung pag-scan sa akin, maging maayos na resulta, maganda yung lumabas, talagang lahat ng mga dapat alisin, yung mga sakit, dapat alisin na. Sabi ko, yung consistent Talagang hindi ako nag-alinlangan kahit kasi may nag-ini-inject yung kaaway na ito, kailangan ko operahan, hindi. Kaya meron ka namang PhilHealth, meron ka namang HMO, sabi nga ni Jerry dati, gamitin mo lang yung PhilHealth, yung HMO, sayang yan. Anyway, ginamit ko nga. Pero nung time na yun, sabi ko, Lord, hindi pala ako sa'yo. Kahit na sabihin mo na merong mga gagamitin, may PhilHealth dyan, may sumagot pa nga, sabi niya, sige Pastora, pagka merong kulang doon sa pambayad mo, pag na-operahan ka, ilalapit natin kay ganito, sasagutin nila yung huli. Dahil daw kasi yung magkano yung HMO mo, sabi ko 175 lang yata yung 125 yung magagamit, pero kailangan umabot ng 200, yung gano'n. Sabi niya, pag hindi kinaya ng PhilHealth, lalapit natin doon, yung masasagot yan. Sabi ko, walang problema pala. Pag nagpa-opera ako, pero ayoko. Nanindigan ako, sabi ko, Lord, etong katawan na to, buo mo binigay sa akin, buo rin akong aalis sa mundong ito. Amen. Nandun tayo sa paninindigan, hindi ko pababawasan. Kuko lang ang aalisin sa akin at tutubo din naman. Buhok lang ang gugupitin, pero tutubo din naman.
Amen. Pero yung parte ng katawan ko naaalisin, dati sinabihan ako, surgery, pinaalis yung isang ano ko, sabi ko, ano yan, monay na lang lalagay ko? Hindi ka gano, kakain na lang. Diba, kumbaga, hindi mo pwede, hindi mo malalakaran ang pananampalataya kung susunod ka sa ayaw ng mundo. Hindi ko mamatay. Diba? Eh kung yun na talaga yung katapusan, sabi nga, kapag ang mission mo tapos na, kukunin na tayo ng Panginoon. So ito yung nakita nila, kailangan i-exercise natin yung faith natin faithfully and consistently. Huwag mong hayaan na nakikita ng mga kaibigan mo, kakilala mo, kamag-anak mo, na yung pananampalataya mo parang alon. Hindi mo sila madadala sa church, hindi mo sila madadala sa pananampalataya mo kung ikaw mismo pabago-bago pananampalataya mo. Nasasabihin mo na, okay, gagawa ang Diyos sa buhay natin, pero maya-maya pag ano ba naman yung buhay na yan? Di ba nawawala yung faith natin? Talagang hindi, wala na yata, wala na pag-asa, wala na ganito. Pag ikaw na wala ng pag-asa, paano pa yung mga kasama mo sa bahay? Kailangan tayo ang tatayo sa ating paninindigan. When consistent faith is practiced, it encourages others to be more consistent on their own faith. Pag nakikita nila na consistent ka, abay, ay dahil consistent siya sa pananampalataya niya, nagtagumpay siya, ay ako rin magiging consistent na rin ako para magtagumpay ako. Maging pattern tayo, maging model tayo. Hindi yung pasiklo-siklo tayo, parang alon na tinataboy-taboy na lang. Yung pananampalataya natin, para bang tinatangay na lang kahit saan. Panindigan tayo. Ano yung pananampalataya natin? Sabi nga, be consistent. Huwag mong hayaan na yung pananampalataya mo nakikita ng ibang tao na wala. Amen. Dapat makita yun ng mga kaibigan, kakilala, kamag-anak natin. Our faith can help our friends to grow. Pag nakikita nila pananampalataya mo, lahat ng tao na nakatingin sa'yo, maniniwala. Mananampalataya. Amen. Magtitiwala sila na totoo nga ang Diyos. Amen. Kaya lagi nating titignan yung pananampalataya natin, nagiging patotoo ba? Yung pananampalataya ba natin, nakaka-encourage ba tayo ng ibang tao? Yun bang mga nakatingin sa atin, na-encourage ba? Baka sabihin ako, tignan ko yan, o Kristyano pa man din yan, born again pa man din yan, pero tignan mo yung pananampalataya, konting ulan lang, kita mo, takot na. Konting yanig lang ng lupa, o ayan, mamamatay na. Amen. Dapat manandigan tayo sa ating pananampalataya, be a testimony of our faith. Amen. At yung pangatlo. A consistent faith will triumph. Tandaan mo, ang pananampalataya mo, ang talagang tuwiran at diretsong pananampalataya, doon ang tagumpay. Hindi doon sa paalon-alon, hindi doon sa pasiklo-siklo. Ang tuwirang pananampalataya ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Daniel's faith gave him the victory, and your faith will do the same for you. Amen. Ang ating pananampalataya. Ano sabi na sa 2 Corinthians 2:14? Sabi sa 2 Corinthians 2:14, ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya at sa panamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. Sinasama tayo sa parada ng tagumpay dahil gusto niyang makita at maamoy natin yung halimuyak. Makita natin yung ganda ng buhay. Amen. Daniel's faith gave him the victory. Kaya tayo, yung tagumpay, through our faith. Amen. Una, over every adversity. Lahat ng mga balakid sa buhay, lahat ng mga problema, lahat ng mga sakit, lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga bagay na hindi mo kinagugustuhan. Diba, may mga bagay na negatibo na nangyayari sa buhay natin, pero Daniel's faith in God allowed him to enjoy victory. Kahit nandun siya sa adversity, kahit nandun siya sa mga pagsubok ng buhay, kahit nandun ka sa sitwasyon na ayaw mo. Pero ang sabi dito, Daniel's faith in God allowed him to enjoy victory. Nandun siya sa pagsubok, nandun siya sa kulungan ng mga leon. Pero ano ginawa na, baka nag-happy-happy pa sila ng mga leon. Amen. Hindi nga siya nakanta, wala siya sugat, walang galos. Amen. Over the den of lions, the danger, the dark, King Darius is there
even over himself. Na-enjoy niya. Alam nyo, puntahan mo lang yung kulungan ng mga leon, talagang atras ka na para kayo, mamatay na ako dito. Aba, hindi ka lang yata bigyan ng ayuda, ano na, papatayin na lang kami, hindi na kami bigyan ng ayuda. Minsan, ganyan yung mga tao, binigyan ng ayuda yung mga nasalanta ng baha. Abay, nagre-reklamo. Ay sabi kami dito, hindi nyo ba kami bibigyan ng ayuda? Kami din naman na hindi nakakapasok ng trabaho. Pasalamat ka. Hindi ka na nakapasok ng trabaho, yung iba nalubog sa tubig. Galit na galit, gigil na gigil. May mga tao na ganyan, gustong-gusto ng ayuda. Abay, magpakalubog ka muna sa tubig. Amen. Minsan na sa atin, ito, katulad dito, sabi nga, si Daniel nandun pa lang sa Den of Lions, nandun sa kulungan ng mga leon, talagang, nandun siya, hindi siya natakot. The danger, yung kapahamakan, na kapag ka nang gumangalang yung leon, sigurado, patay ka. Pero hindi siya natakot. Yung kadiliman, siyempre, pagpasok mo dun sa Lions Den, madilim dun. Diba, sabi nga, nung pinakita dun, isang bintana lang ang nakabukas. Amen. So, si King Darius, hari yun na nilabag mo. Hindi siya natakot. Yung mga kalaban niya, mga detractors, hindi siya natakot. At mag-isa sarili niya. Mamatay kung mamatay. Basta alam mo, napapunta kang langit. Sabi nga ni Jeric, lagi ko naririnig yan Okay lang kung mamatay, basta papuntang langit. Kung mamamatay ka papuntang impero, teka lang Lord, babaguhin ko muna. Amen. Basta papuntang langit, huwag kang matakot over ourselves. Minsan ito kinatatakot natin. Hindi tayo sigurado sa sarili natin kung saan tayo papunta. Amen. So, inalaw ng Lord na mag-enjoy ni Daniel ng victory. Una, his faith carried him through the trials. Dinala siya. Yung pananampalataya niya, binitbit siya from trials. Kumbaga nandun yung pananampalataya na okay, ito yung mga problema, ito yung trial, ito yung pagsubok, pero dala-dala siya. Amen. Nandun siya, nakaangat siya. Kumbaga hindi ako maapektuhan sa pagsubok na to. Hindi ako maapektuhan sa anumang problema na to. Hindi ako maapektuhan anumang mga panganib na ito. Amen. God will either get you out of your trial or He will give you grace in your trial. Sabi nga, andun ka, ano ka doon sa trials. Sabi nga, ang gagawin niya, aalisin ka doon sa pagsubok o bibigyan ka ng kakayanan magtagumpay ka doon sa pagsubok. Dalawa, isa't isa lang naman yan Amen. Dalawa lang yung pamimilian. Pero ang Diyos, ang gusto niya makita ang kanyang glory. Nandun ka sa trial, but He will give you grace. Amen. Kasi to glorify the Lord, kapag inalis ka sa trial, wala lang. Inalis ka sa pagsubok, ano nangyari? Wala. Hindi na-glorify ang Lord. Kaya ang gusto ng Lord, nandun ka sa trial and He will give you grace. Amen. Kaya every time na nasa pagsubok tayo, Lord, bigyan mo kami ng kahabagan mo. Lord, yung kagandahang loob mo, kumilos sa buhay namin. Hindi man kami karapat-dapat, pero Lord, yun ang hinihingi namin. Amen. His faith carried him through the trials. Sabi nga, either bigyan ka alisin ka ng Lord sa trials or bigyan ka ng grace. Pangalawa, what He doesn't take away, He makes a way to take. Diba, kung yung hindi niya aalisin, pero gagawa siya ng daan para makayanan mo. Diba, walang pagsubok na didinanas ng lahat ng tao, ngunit tapat ng Diyos. Bibigyan niya tayo ng kaparaanan para magtagumpay tayo sa pagsubok na yon. Hindi niya aalisin. He will not take you away from the trials, but He make a way for you to take it. Yan ang magandang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Through our faith. Faith can still part your sea. Mahihiwalay niyan. But fill your barrel. Walk on your store and multiply your loaves and fishes. Gagawa ng himala ang Diyos sa buhay mo. Makakagawa ang Diyos sa buhay mo. Through your faith. Minsan alam nyo, ang tingin pa lang natin, ay hindi mahati ang lupa. Walang himala. Minsan ang tao, walang himala. Nasa Diyos lang ang himala. Sabi nga, you can still part your sea. Sabi, ano man yung nilalakaran mo, pwede mo yan, paghiwalayin. Sabi nga, makakadaan ka doon sa Red Sea. Makakalakad ka doon sa mga bagay na talagang mahirap lakaran.
You can fill your barrel, mapupuno mo yung lungkutan mo, yung iyong mga sisidlan. You can walk on your store, malalakaran mo lahat ng mga pagsubok, lahat ng bigay, lahat ng unos ng buhay mo. And you can multiply your loaves and your fishes. Mapaparami mo yan. Magpapasapat mo yan. Through your faith. Mas, ang Diyos nga di ba? Ang ginawa doon sa dalawang isda at 5 tinapay, itinaas lang. Through His faith, napakain ng ilan? Ng 1,000. At may sumobra pa. Amen. Faith still guarantees the victory for the child of God. Tandaan mo, kung ikaw ay anak ng Diyos, may pananampalataya ka, may tagumpay ka. Pero kung hindi ka anak ng Diyos, at wala kang pananampalataya, wala kang tagumpay. Sa oras na ito, alam natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. We are all believers. We have faith in God. And if we have faith in God, we are guaranteed of victory. May victory na tayong daranasin. All things are possible to Him that believe. Lahat ng bagay ay walang imposible sa Panginoon. Lahat ay posible sa Panginoon sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Amen. So, sabi nga, over every adversity, mananagumpay tayo. Over every adversary. Daniel's faith enables him to see the lions lose their lunch and their enemies lose their lives. Ito yung talagang nandun yung mga nakikita ni Daniel na negatibo, ginawang positibo ng Diyos eh. Sabi niya, okay, yung mga leon, tatanggalan natin ng lunch. At yung mga kalaban nyo, okay, mawawalan sila ng buhay. Anong ginawa ng hari? Dahil nakita nila na ang Diyos ni Daniel ay Diyos na buhay. Ang ginawa ng hari, yung mga kalaban, yung mga pinuno ng mga rehiyon na kumalaban kay Daniel at yung dalawang pinunong tagapayo na nagsabi at nag-betray kay Daniel. Anong ginawa? Pinatapon sa kulungan ng leon ang kanilang mga asawa at mga anak. Sayang ang buhay. Amen. So pinatapon doon yung kanilang mga asawa at kanilang mga anak. Every adversary will be defeated. Lahat ng kakalaban, lahat ng kukontra, lahat ng mga magbibetray sa lingkod ng Diyos, matatalo. Will be defeated. We will see that the enemies of the faith fall away one by one. Lahat ng kakalaban, lahat ng kukontra, lahat ng magiging hadlang para mag-glorify ang Lord, lahat yan babagsak isa-isa. Kaya tandaan natin, walang mananatiling hahadlang sa buhay mo. Walang mananatiling. Lahat ng hahadlang sa iyo, babagsak yan. Basta ang ikaw ay papunta sa Panginoon. Walang makakaharang. Amen. The truth that our faith conquers all things. The truth that our faith conquers all things. Tandaan mo, ang pananampalataya mo ang magtatagumpay sa lahat ng bagay. Through your faith. Sabi nga yung pananampalataya natin, kailangan ang pananampalataya natin ay talagang nandun tayo sa stable, consistent na pananampalataya. Huwag mong hayaan na ang pananampalataya mo ay madala ng mundong ito. Consistency pays off, but we frequently neglect it because the dividends come in slower than we desire. Minsan, ito yung nagiging problema, yung pagbalik ng reward, yung parang yung gantimpala na inaasam natin, or yung kasagutan doon sa ating pananampalataya, minsan matagal. Kaya minsan ang ginagawa natin yung faith, okay Lord, ako muna. Okay Lord, ako muna kikilos, ako muna gagawa. Yung faith, sige, pagdating na lang ng panahon, okay Lord, saka na lang yung faith ko. Minsan nanineglect natin yung faith natin because of the slower. Diba? Yung slower than we desire, nagiging slower siya doon sa mas gusto natin. Gusto natin kasi mabilis eh. So, pag nag-pray ka ngayon, okay Lord, ngayon, instant. Hindi ganun ng Lord eh. You have to trust your faith.
Kailangan nakarami pananampalataya mo for you to receive the victory. So, hindi kailangan na nandun ka na may pananampalataya ka ngayon dahil pero may nakikita ka na parang, oops, merong butas, parang hindi mangyayari, okay na, hindi na, dito na tayo. Amen. So, maging consistent ka kahit may nakikita kang flaws, may nakikita kang balakid, may nakikita kang harang, may nakikita kang hadlang, tuloy pa rin ang laban, tuloy pa rin para sa Panginoon. Amen. We'd all like to find 5,000 pesos. Diyan ang may gusto dito ng 5,000 pesos. Hindi po ako magbibigay yan. Sabi niya, we all like to find 5,000 pesos. Gusto natin makakita ng 5,000 pesos. Kumita ng 5,000 pesos. But, are we willing to run 120,000 miles? Parang layo nun. Kikita ka ng 5,000 pesos kung tatakbo mo 120 miles. Eh, yung isang milya lang, hirap ka na eh. Maglakad ka nga lang sa isang milya, eh talagang ang hirap eh. 120,000 miles. Pero meron kang 5,000 pesos. So, kailangan talaga makita, para makuha mo yun. Sabi nga, whether it's finances, meaningful relationship, spiritual maturity, or physical fitness, consistency is the best route to take. Anong route ang gagawin mo? Diba? Para makuha mo yung 5,000 pesos, takboy mo yung 120 miles. Kailangan mo talaga mag-practice. Kailangan mong gawin. Kailangan mo lakaran. Kailangan mong pagtagumpayan. Amen. Kailangan mong harapin. Sa buhay natin, ano mga pagsubok ng buhay, ano man yung dinaranas natin, sakit, karamdaman, problema, suliranin, ano mang mga differences, mga distractions, mga depressions, anxieties, mga struggles natin sa buhay natin, lahat yan, kailangan natin pagtagumpayan through our faith. Amen, sa ating pananampalataya. God just want His people to be consistent. He just want us to walk in obedience. Sumunod lang tayo, minute by minute and day by day. If you are up and down and in and out, you don't have to be. Sabi nga, kung ikaw ay up and down, in and out, and down. Parang nagsasayaw lang eh. Up and down, in and out, up and down. Yung faith mo, tataas, bababa, lalabas, papasok, lalabas, tataas, bababa, papasok, lalabas. Wala. Hindi tayo dapat ganun. Sabi nga, huwag tayong katulad ng alon. Diba? Balikan natin yung ating teksto. Ang sabi dito sa Santiago, dito na tayo magtatapos. Ang sabi dito, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Dapat maging firm tayo, consistent, and talagang nandun tayo sa paninindigan natin. You can walk for Him and be consistent. He will enable you just as He enabled Daniel. Kung paano niya pinagtagumpay si Daniel, pagtatagumpayin tayo ng Panginoon. Isa lang ang nilakaran ni Daniel, ang kanyang pananampalataya sa tunay na Diyos. Kung kumilos ang Diyos sa buhay ni Daniel, kikilos din siya sa buhay natin. He will do it so that you can demonstrate the power of a consistent life. Amen. So, kailangan makita natin yung pananampalataya natin. Consistent na ba? Amen. Sige tayo tumayo, awitan natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Tuloy nga, Panginoon, sa oras na ito, nagtitiwala kami sa iyo. At patuloy na ikaw lamang ang nais namin na manguna sa aming mga buhay. Yung aming pananampalataya, malakaran namin patungo sa iyong harapan at mabigyan ka namin ng karangalan. Sa buhay ng bawat anak mo sa lugar na ito, ang nais namin, ikaw ang makita, ikaw ang maparangalan, at ikaw, Panginoon, patuloy na mabigyan ng karangalan. Hallelujah. Sige, ayon doon sa awit, I trust in God. Magtiwala tayo sa Panginoon at patuloy na ang Diyos lamang ang ating titignan. May assurance sa Diyos.
bawat anak mo sa lugar na ito. Ano man ang aming dinaraanan na nais namin magtagumpay, you will never fail us, O Lord, because we trust you. Lord, ang nais namin patuloy na ikaw ang asahan, ikaw ang tawagin, ikaw ang panampalatayanan. Sa buhay ng bawat anak mo, na tagumpay ang nagmumula sa iyo, Panginoon, ang patuloy namin pinangangawakan.
you will answer. We sought you, and you will heard, and you will answer our prayers. Sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo ang bawat pagpusal ng aming mga labi, ang bawat pagtulog namin sa iyo, matagumpayan ang nais namin, Panginoon, na ipagkatiwala mo sa amin. Nais namin, Panginoon, na mag-glorify ka sa buhay ng bawat isa. Nais namin, Panginoon, na patuloy na maitanghal ka. Maging patotoo kami, Panginoon, ang iyong kabutihan. At makita, Panginoon, na ikaw ang Diyos na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Lord, ang matagumpayan ay mararanasan ng bawat anak mo. Sapagkat ikaw ang Diyos na aming pinagtitiwalaan. Ikaw ang Diyos na aming pinananampalatayanan. At ang lahat ng bagay ay magkakaroon ng katagumpayan sapagkat ikaw ang Diyos na aming tinatawag at tinisilala. Salamat po, Panginoon. Ang gabi ito ay sa iyo. Marapat na ikaw ang papapurihan, malawalahatin malakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Ayan, sige po tayo pwede dumako sa ating pagkakaloob. Hallelujah. Sige po tayo pwede manalangin. Yes, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, salamat po God sa iyong lubos, Panginoon, na biyayang pagpapala mula sa iyo, Panginoon. Salamat sa gabing ito na patuloy mo kami, Panginoon, dinako sa lugar na ito, Panginoon, at pinagtipon. Ang mga salita mo, Panginoon, salamat sa mga kapahayagan mo at muli, O Diyos, narinig namin ang mensahe mo, Panginoon, sa gabing ito, God. Patuloy, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, Lord, na palakasin mo at pakatagin mo, Panginoon, ayon sa salita, Panginoon. At patuloy, O Diyos, na ang lahat ng narito, Panginoon, na magbibigay para sa iyong gawain. Lord, i-bless mo ang bawat isa, batid mo ang lahat ng pangangailangan namin, O God. At patuloy, Lord, na pagpalain mo kami sa lahat ng anumang area ng aming buhay. Higit sa lahat ng iglesyang ito, Panginoon, at hindi mo pababayaan. At patuloy, Panginoon, na ikaw lamang magpapala. Salamat, O God, at ikaw lamang walhati sa aming pagkakaloob sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po tayo mag-bless. Hindi namin alam yung beat, basta kanta na lang. Basta alam natin, puso natin umaawit sa Panginoon. Amen. Yun na lang yung beat nun. Yung heartbeat. Amen. So, yun po, eto na, ano na ba? August na. Ay, hindi pa. Bukas, August 1 na. Ayan, sa Sunday po, first Sunday po, ang lahat po, inaanyayahan natin para magkaroon tayo ng, sabi nga lang, isang pakikipag-isa sa Panginoon through communion. And August po, meron po tayong zoning prayer kila Pastor Sidro, August 15. And August 18 to 22, ako po yung nasa Iloilo. At August 31 ba yun? TPC. Ayan, pwede na tanggalin yan. Ayan, tignan natin. Dahan-dahan lang, Ate Inday, ha? Dahan-dahan ang pagtanggal. Dahil yan ay dikit ano lang. So, dahan-dahan lang. Hawakan mo, diinan mo yung taas. Dahan-dahan. Naka-ano lang yan. Ayan. Ayan. August 31 po, meron tayong PPC. Praise Prayer Celebration na po natin. Amen! So, yan po. Tuloy-tuloy po ang gawain natin. At meron pang mga activities tayo siguro by September na. September, October, hindi ko pa alam. Pero parang may nire-reveal ang Lord sa akin. Surprise by October, kundi October, November. Meron tayong big event na gagawin October or November. So, pray natin na kung ano yung plano ng Lord. Diba?
talagang may inaano ang Lord sa akin na talagang kailangan natin gawin, kailangan natin evangelical na naman. Ayan, pero sabi niya, ang Diyos ang ang ikilos sa buhay natin. Amen. So, yun lamang po. Tinatawagan ko si Sister Axel sa ating closing. Yes, Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa gabi ito na natapos po ang aming gawain, O God, na matagumpay, Lord God. Lord, salamat sa word of encouragement, Panginoon, na narinig po namin, Panginoon. At Lord, hopefully, Panginoon, dalangin po namin lahat ng mga kapatid na naririto na hindi mawawala yung faith namin, Panginoon. At Lord, manindigan po kami, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, Panginoon, na kayo po yung gagabay sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Lord, yung eagerness namin, Panginoon, sa paglilingkod. Dahil nais po namin, Panginoon, na marating ang finish line, Panginoon, nakasama ka, Panginoon. Lord God, tulungan mo po kami, Panginoon, na magkaroon po kami, Panginoon, ng pananampalataya na hindi kami nagdadalawang isip, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ang faith namin, Panginoon, ay hindi parang daluyon, O God, na alon-alon, O Diyos. Lord, gawin mong panatag ang lahat ng aming buhay sa kabila ng mga pagsubok ng aming nararanasan, Panginoon. Lord, iisa lamang po ang aming buhay, Panginoon, nakasama ka. O Diyos, sa iyo ang tagumpay, Panginoon. Sa iyo ang buhay, magpakailanman, Panginoon. Lord, sa aming sinisikap po namin na sa aming pakikibaka sa mundong ito, O Diyos, ay magtatagumpay kami, O God. Panatilihin mo po kami, Panginoon, na magkaroon, Panginoon, ng strong na pananampalataya, O God. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong words, Panginoon, na ibinahagi ng aming pastora, Panginoon. Lord, i-bless mo siya, Panginoon, sa mga area ng kanyang buhay, Panginoon. Maging ang kanyang family, O Lord God. At ganoon din po kami na nakinig, O Diyos. Salamat sa mga kapatid na naririto, O Diyos. Ikaw ang mataas sa aming buhay lahat, Panginoon. Kaya Lord God, huwag mo kaming lulubayan, Panginoon, sa iyong mga pagpapala, Panginoon, at pag-iingat. Sa aming pag-uwi, Panginoon, ikaw lamang, O Diyos, ang aming kasama. Kaya salamat, Panginoon, ikaw ang aming pasasalamatan sa aming buhay at madakila sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ipapasalamat po kami sa gabi ito, pinapaalam ang bawat isa ng mga salita. Selyohan dito, Panginoon, ang kapangyarihan, ang iyong presensya, natili sa puso at isipan ng bawat isa mula sa lugar na ito, papunta sa mga pansamantalang tanganan. Tagay nila, Panginoon, kapangyarihan, anong salita ng kanilang mga labi, kapangyarihan, Panginoon, na bumula sa iyong kanilang karanasan. At patuloy na ikaw lang po, Diyos, ang magdadala sa kanila sa katagumpayan. Salamat po, Panginoon, gaya pagpapala, patuloy ng mga kanta ng bawat isa, nagpapala sa iyong kumain, ikaw patuloy lang gaway sa sama at magpapala sa iyong mga anak. Kaya ako, Panginoon, sabi ito, lumabas sa aking gabi, pakiling naman ang patay, pakilisan sa mga Espiritu, at ang paso ng aming Panginoong sa Kristo ay sumahamin lahat. God bless us. Hello, for example, yung babalu. Bye.